Dominant Protector. Credit to the author. 1421-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gaya ng inaasahan. Sinadya nila. Gusto ni Elder York na bigyan sila ng kalapastanganan. Nakalkula ba nila kung magkano ang pera ni House York bago banggitin ang presyo? Ang 1 bilyong ito ay talagang isang patas na presyo. Young Master Hale, alam mo. Mailalabas ni House York ang 1 bilyong ito, ngunit ang pera na iyon ay likidong kapital. Hindi tatakbo ang negosyo kapag kinuha ang pera. Walang magawang paliwanag ni Elder York. Sabi ko, Elder York, ano ang silbi ng pagsasabi nito sa akin? May kinalaman ba ito sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Irving, inis. Ang kanyang ranggo ay mas mataas kaysa kay Elder York, nakatatapos lang pumasok sa nakatagong bahay York, kaya dumiretso siya sa punto. Kuya York, tapat tayo dito. Kung gusto mong pretuhin ka namin, kunin mo na ang 1 bilyon. Kung hindi mo mailipat ang 1 bilyon, bigyan mo kami ng mga asset na katumbas ng 1 bilyon, mapa real estate man, o mga kumpanya, o kahit na ang auction house. Kung hindi, humanap ka ng ibang magpapagamot sa iyo. Si Irving ay matagal nang nananabik sa mga ari-arian ni House York. Kung makukuha niya ang mga ari-arian na iyon sa kanyang kamay, ito ay mangangahulugan ng hindi pangkaraniwang merito para kay House Hale. Naniwala siyang tiyak na iba ang makikita ng lolo niya pagkatapos nito. Si Elder York ay nahulog sa depresyon. Hindi niya alam ang gagawin. Kung aalis siya ngayon, kamatayan lang ang naghihintay. Ngunit kung gagamitin niya ang mga ari-arian ng karaniwang mundo na si House York para bayaran ang bayad sa pagpapagamot, mas gugustuhin niyang mamatay. Biglang naalala ni Elder York na may hawak siya. Ang bagay na ito ay magpapasigla sa kanilang mga interes tulad ng kung paano nila gustong lumunin ang mga ari-arian ng House York. Kahit na ayaw niya, ang pag-iingat sa bagay na iyon sa kanya ay walang halaga sa ngayon. Ang pag-alok nito sa nakatagong bahay York ay walang silbi dahil wala siyang makukuha rito. Ito ay walang iba kundi ang chi gathering pill na nakuha niya mula sa puntod. Ang pill na ito ay maaaring makatulong sa isang tao sa bottleneck na magtagumpay. Ito ay isang maladyos na gamot. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng maladyos na gamot sa tabi ni Elder York ay hindi nagdala ng kalamangan sa kanya. Malayo pa rin si Elder York sa pag-abot sa bottleneck ng Earth class. Ang pill na ito ay magdadala lamang sa kanya ng mga kapahamakan kung malalaman ng nakatagong House York na sinubukan niyang itago ang kayamanang iyon sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, naniniwala siya na hindi magiging hanggal si House Hale para ibalita sa buong mundo kung saan nila nakuha ang tableta. Nagmumuni-muni hanggang sa puntong ito, sa wakas ay ibinuka ni Elder York ang kanyang bibig. Mayroon akong isang bagay na parehong mahalaga sa mga kayamanang iyon, okay lang ba? Oh! Anong kayamanan meron ka? Nagtaas ng kilay si Sumaowang, nasa sabik. Isang chi gathering pill. Nakakabaliw ang presyo ng pill na ito. At saka, wala kang makikita sa mga stock na ito sa merkado. Desidido si Elder York. Chi gathering pill. Anong laruan iyon? Hindi pa nakarinig si Irving ng chi gathering pill. Ganoon ba talaga kamahal? 1 bilyon. Young Master Hale, ang chi gathering pill na ito ay isang milagrong gamot. Naniniwala ako sa kaalaman ni Sumaowang. Alam niya kung gaano kahalaga ang tableta na ito. Tumanggi si Elder York na pakialaman ang kamangmangan ni Irving nang walang anumang galit habang ipinaliwanag niya. Kung tutusin, nandito siya para makiusap sa mga tao, kaya kinailangan niyang hinaan ang boses at matiyagang magpaliwanag. Ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa maalamat na chi gathering pill? Nanlamig ang mga mata ni Sumaowang habang nakatitig kay Elder York. Malalim ang boses niya. Elder York, hindi ka nagbibiro, di ba? Ang buhay ko ay nasa iyong kamay ngayon, bakit ko ito gagawing biro? Ngumiti ng mapait si Elder York. Sa pagkakataong ito, ganito ako nasugatan dahil sa tabletang ito. Sa huli, wala akong natanggap na kapalit at kailangan kong magdusa ng husto.
Pinuno ng kalungkutan ang puso ni Elder York pagkatapos mag-invest ng napakaraming lakas, nasugatan ng husto, at ang kanyang mga bola ay tumusok hanggang sa pagkalason, kailangan pa niyang ibigay ang chi gathering pill na nakuha niya mula sa libingan. Upang mapanatili ang kanyang buhay, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Ito ay isang trahedya. Kung mayroon ka talagang maalamat na item na iyon, natatakot ako na tayo ang makakakuha ng malaking kita dito. Alam ni Sumaowang kung gaano bihira ang chi gathering pill. Napailing siya. Pwede bang hayaan mo ako at tingnan? Natural. Nagpa siya si Elder York na gamitin ang bargaining chip na ito para ibalik ang kanyang buhay, bakit hindi niya papayagang magsuri si Sumaowang. Kaya naman, naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang kamiseta, maingat na iniabot kay Sumaowang. Kahit na ayaw niya, kailangan niyang ipagpalit ang item na ito, hindi ito nanatili sa kanya ng matagal bago ito pag-aari ng iba ngayon. Maingat na tinanggap ni Sumaowang ang maliit na bote at binuksan ang takip upang sumangot, agad na bumalatay sa kanyang mukha ang pagkabigla. Mula sa hitsura hanggang sa amoy ng tableta na ito ay hindi bababa sa isang pangatlong grado na gamot, at ang kulay at amoy ay tumutugma sa mga katangian ng maalamat na tableta. Ito ay marahil isang tunay na deal. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako magbibiro tungkol dito. Nakaramdam ng kirot si Elder York sa kanyang puso. Okay, gagawin ko ang lahat para alisin ang lason sa katawan mo. Natapos na ni Sumaowang ang deal, ito ang pinaka-cost-effective na deal kailanman. Kailangang malaman iyon ng isa. Ito ang maalamat na tableta na maaaring tumulong sa isang practitioner sa paglusot sa pader ng isang klase, at habang ang master ng House Hale ay natigil dito sa sandaling ito, 6 na taon na siyang hindi nakakalusot sa pader na ito. Kung may haharap ni na Sumaowang at Irving ang pill na ito sa master, natural, maa-upgrade ang kanilang mga posisyon sa bahay, sila ay nasa ibang buhay. Sandali. Ikinaway ni Elder York ang kanyang kamay para pigilan si Sumaowang. Oh! Kuya York, may idadagdag ka ba? Same time na tanong ni Sumaowang, bahagyang natatakot siya na pagsisihan ni Elder York ang kanyang desisyon, pagkatapos ng lahat, 1 bilyon para sa isang chi gathering pill. Maaari mo ring gamutin ang iba ko pang mga sugat, tama ba? Dahil gumasto si Elder York ng napakaraming pera sa paggamot na ito. Natural, hindi siya papayag na si Sumaowang lang ang mag-alis ng lason. Siyempre, walang problema. Sumangayon si Sumaowang ng walang dalawang isip. Sa totoo lang, ang pag-alis ng lason na ito ay hindi madaling gawain para kay Sumaowang, ngunit hindi rin ito masyadong nakakaubos ng kanyang lakas. Ginawa niya ito para maramdaman ni Elder York na gumastos siya ng tamang halaga sa paggamot na ito, kaya may magagawa sa 1 araw. Nag-extend siya ng 3 araw. Ang mga sugat at sugat sa kanyang mga bola ay maliliit na kaso, at agad niyang ginamo ang mga ito sa unang paggamot. Pagkatapos ng unang paggamot, gumaan ang pakiramdam ni Elder York nang makahinga siya ng maluwag at bumalik sa guest house. Sumaowang, kaya tungkol saan ang chi gathering pill na iyon? Nagpipigil si Irving na tanungin si Sumaowang sa mismong lugar. Mula sa ekspresyon ni Sumaowang, nahulaan niya kung gaano kahalaga ang tableta, ngunit hindi niya alam kung gaano ito kahalaga. Binabati kita, Master Bing. Sa pagkakataong ito, naniniwala ako na makakamit ni House Hale ang bagong taas sa lalong madaling panahon. Ngayon, hindi napigilan ni Sumaowang ang mapatawa. Talagang pinagpupala tayo ng Diyos. Ang chi gathering pill na ito ay makakatulong sa isang practitioner mula sa peak late phase ng Earth class na makapasok sa Sky class. Ang maalamat na pill na ito ay napakabihirang na sa mundo ng sinaunang sekta, ngunit sinong mag-aakala na si House Hale ay nakakuha ng isa nang wala sa oras. Si Irving ay namangha nang marinig niya ang paliwanag ni Sumaowang. For real. Ano itong overpowering pill na ito? Ibig sabihin ba nito ay maaaring maging Sky Class Master si Lolo pagkatapos itong inumin? 1422. Natural. Tumango si Sumaowang. Magkakaroon tayo ng mas mataas na status sa House Hale para sa natitirang serbisyong gagawin natin. Seryoso. Hahaha. Napasinghap si Irving habang humahagalpak siya ng tawa. Ibig sabihin ba nito ay makakabalik na ako sa bahay Hale, at maaari akong kilalanin ng pamana ng mga Hale?
Sigurado iyan, ngunit maliban sa pagbabalik lamang sa bahay Hale. Naniniwala ako sa buong bahay Hale. Wala nang maglalakas loob na tingnan ka. Kahit si Mrs. Hale ay hindi rin makapagkomento tungkol dito. Si Sumaowang ay ipinadala upang tulungan si Irving na kumita ng pera sa lungsod ng Stonegate. Kahit gaano siya ayaw, sa mata ng mga Hale, bahagi na siya ng gang ni Irving. Ngayong nakamit na ni Irving ang ilang mga resulta, natural, ang kanyang posisyon ay na-upgrade din. Mabuti, mabuti. Tumango si Irving. Sa katunayan, ito ay isang magandang balita, kailangan kong ipaalam sa aking ama at sabihin sa kanya ang lahat. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok si Uncle Zo na mapatla ang mukha kasama si Francis sa likod niya. Tito Zo, anong nangyari? Nabigyan mo ba ng magandang aral ang brat? Matapos marinig ang paliwanag ni Sumaowang tungkol sa tableta, gumaan ang kanyang kalooban sa pagpapantasya tungkol sa eksena ng pagbabalik ni House Hale. Sa sobrang excited at lahat, hindi niya namalaya na may mali sa ekspresyon ni Uncle Zo. Master Bing, kilala mo ba kung sino ang brat? Naalala ni Uncle Zo at nagalit siya, literal siyang nagpapakamatay. Sino? Hindi ba siya bata? Narinig ni Irving ang hindi magiliw na tono mula sa boses ni Uncle Zo na natigilan. Bata. Ang batang iyon ay si Terence. At si Galton ay tagasunod ni Terence. Malapit na akong tumawid sa gate ng kamatayan. Tinuro ni Uncle Zo si Francis. Siya, gusto niyang patayin tayong lahat. Terence. Natigilan si Irving. Huwag mong sabihin sa akin ang babaeng kausap niya ay Josephine. Josephine ito. Naglakas loob siyang asarin si Josephine. Laking gulat ko nang malaman ko ang balita. Nagtataka ako kung bakit buhay pa ang Francis na ito. Tiningnan ni Uncle Zo ang walang alam na batang ito. Francis, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pa. Binigyan ni Francis si Francis ng isang magandang sampal sa kanyang pisngi. Lola mo, wala ka talagang silbi, hindi man lang ako nang ahas na hawakan si Josephine, at may mga bola ka para hawakan siya. Ikaw, she asterisk T, mawala ka. Ngayon, napakasaya ng araw ko, kaya hindi na ako makikipag F*6 sa iyo, pero huwag mo na akong hayaang makita muli ang mukha mo. Walang sinabi si Francis. Tumakbo siya palayo sabay palad sa mapupulang pisngi. Maaaring hindi niya alam kung bakit galit na galit si Irving, ngunit malinaw ang dahilan, napakalakas ni Terence, kahit sina Irving at Uncle Zo ay walang magawa sa kanya. Naintindihan na niya ngayon. Sinaktan niya ang isang tao na hindi niya dapat saktan. Wala na si Francis, ngunit ang aggravation ay namumuo sa Irving. Umitim ang mukha niya. Terence. Ikaw na naman. Papatayin kita balang araw. Master Bing, hintayin muna ang iyong lolo na makapasok sa Sky Class at makakuha ng makabuluhang suporta mula sa bahay. Sa oras na iyon, madali na lang ang pagpatay kay Terence. Paalala ni Sumaowang. Oo, kapag pumasok si lolo sa Sky Class, sino ang may mga bola para gawin akong kaaway? Iniisip ang tungkol sa kanyang magandang kinabukasan sa hinaharap, nakaramdam siya ng init at komportable sa loob. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama, si Glade. Irving, anong problema? Dumating ba ang mga taga-bahay York at hinanap ka, maayos ba ang paggamot ni Hugh? Hindi alam ni Glade kung bakit siya tatawagan ni Irving sa sandaling ganito. Dumating siya, ngunit hindi ko siya hahayaang umalis ng ganoon, kadali humingi ako ng 1 bilyong bayad sa medikal. Sagot ni Irving. Ano? 1 bilyon. Nagulat si Glade, nakasimangot. Irving, sa tingin mo ba ay medyo masyadong mataas ang presyong ito? Kailangan mong malaman na sina House Hale at House York ay konektado sa pamamagitan ng kasal, ang paggawa nito ay makakasakit kay House York. Nag-aalala si Glade Hale sa kanyang asawang si Darcy York. Ang aksyon ni Irving ay ganap na ginagawa silang isang kaaway, hindi ba? Ha? Dad, sinisisi mo ba ako? Si Irving ay medyo hindi nasisiyahan, naramdaman niyang ang kanyang ama ay labis na nagpipigil, tungkol dito at iyon, ang isang taong tulad nito ay maaaring makamit ang anumang bagay. Hindi naman. Pero Irving, masyadong mataas ang bayad na ito, kailangan mong malaman kung kailan titigil, di ba?
Hindi mabanggit ni Glade ang pangalan ng kanyang asawa, hindi ba? Tay, pakinggan mo muna ako, patuloy ni Irving. Sa totoo lang, isang malaking sikreto lang ang natutunan ko, nasa tabi mo ba si Auntie York? Secret? Hindi. Mag-isa lang ako sa study. Natigilan si Glade. Tatay, nalaman ko na si Hugh ay may dalang napakabihirang maalamat na tableta kasama niya Chi Gathering Pill. Si Irving ay nag-isip ng mga kwento upang palakihin ang kanyang kredito, kaya ginawa niya ang lahat na parang handa na siya para dito. Ano? Chi Gathering Pill. Bakit mayroon siyang maalamat na tableta sa kanyang kamay? Nagulat si Glade. Muntik na niyang itapon ang phone niya sa kanya, masyado lang nakakaisip ang balitang ito sa kanya. 3 taon na ang nakalilipas, dahil sa ang matandang master ni Hale ay naipit sa dingding ng peak plate face ng Earth class, nagpadala sila ng team para hanapin ang pill ngunit walang resulta. Hindi naging madali ang maghanap ng maalamat na tabletang tulad nito, hindi ba? Sa wakas, sumuko na sila sa aksyon, ngunit sinong mag-aakalang makukuha ni Irving ang isa sa kanyang kamay? Kung hindi sinasadya, siguro. Sino ang nagmamalasakit sa kanya? Nagpatuloy si Irving. Kaya iniisip ko kung paano makukuha ang pill na iyon sa ating mga kamay at ialay ito kay Lolo. Imposibleng makuha ito sa pamamagitan ng puwersa, kaya nakipag-usap ako kay Sumaowang at nagpasya akong mangolekta ng 1 bilyon bilang bayad sa medikal. Sa ilalim ng patnubay ni Sumaowang, voluntaryong ipinagpalit ni Hugh ang tableta sa atin. Si Irving ay isang taong magaling mag-drawing ng isang tao sa kanyang tabi. Kapag binanggit ang kontribusyon ni Sumaowang ay madarama ni Sumaowang na sumusunod siya sa tamang master. Ano? Chi Gathering Pill. Okay, dala mo ba ito ngayon? Si Glade ay humanga at tuwang-tuwa sa parehong oras at tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Sigurado ka ba? Bakit kusang ipagpapalit sa iyo ni Hugh ang maalamat na tabletang ito? Haha, syempre, ito ay, nasa kamay ko ito ngayon. Maangas na sabi ni Irving. Natural, ayaw akong ibigay ni Hugh, ngunit para mapanatili ang kanyang buhay, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Yan. Paano kung malaman ni Hidden House York? Sa wakas ay naalala ni Glade ang isang bagay na mahalaga, magmumukha ba silang problema ni House York sa hinaharap? Ni hindi nila alam ang tungkol sa balitang ito. Kung hindi, walang paraan si Hugh para ipagpalit ang pill sa amin. Kahit bigyan siya ng 10,000 lakas ng loob, hindi niya gagawin iyon. Dapat malaman ng isang tao na siya ay mabibigat na parusahan para sa pagbebenta ng tableta sa pamamagitan ng kanyang sariling intuitive. Walang pakialam na sabi ni Irving. Kaya Dad, ang gusto kong sabihin ay hindi mo masasabi ito kay Auntie York. Sabihin mo lang kay Lolo ang magandang balitang ito. Tama ka. Tumango si Glade, ang kaganapang ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng buong bahay Hale, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang hindi. Irving, talagang kamangha-mangha ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Sasabihin ko kay Lolo ang bawat kontribusyon na ginawa mo. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na sa wakas ay makakabalik ka na sa bahay Hale at makilala nila ngayon. Hihilingin ko ang isang foundation pill mula sa iyong lolo para makatuntong ka rin sa mundo ng mga practitioner. 1423. Salamat, tatay. Si Irving ay agad na nawalan ng trabaho, sa wakas ay maaari na siyang maging practitioner ngayon. Ito ang matagal na niyang inaasam. Karaniwan, anuman ang estilo na ginagawa ng isang tao, maging ito ay espiritual o pisikal, kailangan niyang magsimula mula sa pagkabata. Kapag lumampas na siya sa ginintoang edad upang maging isang practitioner, ang pag-unlad ay magiging napakabagal dahil ang kanilang mga meridian at buto ay tumigas sa isang estado kung saan ang pagsasanay ay hindi na magdadala sa kanila ng anumang epekto. Habang si Irving ay napalampas ang pinakamagandang oras para maging master, kaya hindi siya nag-practice. Ito ay pareho para kay Julian, kung hindi dahil kay Terence hindi kailanman magiging master si Julian kahit na sa lahat ng mga pagsisikap na ipinuhunan niya. Siyempre, hindi imposible ang pagwawasto sa takong na ito ng Achilles. Ang pamamaraan ni Terence ay mabisa, ngunit ito ay masyadong mahiwagang maging totoo. Walang ordinaryong tao ang makakamit ang gawaing ito, kaya para sa sinaunang sekta at mga nakatagong bahay.
Ang tanging paraan upang mabago ang istruktura at katigasan ng mga meridian at buto ay ang natatanging tabletang pundasyon ng tableta. Ang foundation pill ay hindi itinuturing na ilang high-grade na tableta, ngunit kakaunti lamang ng mga tao sa sinaunang sekta ang makakapagpino nito. Ang buong proseso ng pagpino ng tabletang ito ay komplikado, at ang rate ng tagumpay ay mababa rin, na ginagawang napakataas ng halaga ng tabletang ito. Kung ang tao sa bahay ay hindi isang mahalagang figure, hindi sila papayag na kumonsumo sila ng ganoon kadali. Kung si Irving ay bibigyan ng pahintulot na magkaroon nito, masasabi ng isang tao na sa wakas ay kinilala na siya ni House Hale at ituturing siya bilang kanilang sariling paglilinang. Sige, sasabihin ko kay tatay ngayon, maghanda ka na. Magdadala ako ng mga taong mag-uuwi sa iyo anumang segundo ngayon. Mataimtim na sinabi ni Glade. Oo naman, tatay. Sagot ni Irving. Matapos ang napakaraming taon, pag-alagala sa karaniwang mundo, sa wakas ay makakauwi na rin siya malapit ng matupad ang kanyang pangarap. Hindi makapaniwala si Terence na ang maliit na bagay na ito ay napakatigas ng ulo matapos ang mahabang pakikipag-usap kay General Wilson, pinilit pa rin niyang lisanin ang libingan na ito. Gayunpaman, ipinakita nito na ang baboy ng Skybolt ay hindi man lang tanga, may nararamdaman pa rin siya para kay Lijo at gusto siyang samahan. Ito ay naiintindihan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod ang baboy na Skybolt at tumakbo patungo sa isang silid na binato sa likuran nila. Mabilis na tumayo si Terence at sumunod kay Akira. Pagpasok sa silid upang makita ang isang bundok na salansan ng mga halamang gamot ay inilagay sa sahig. Bagamat ang mga halamang ito ay natuyo, mula sa hitsura nito, masasabi ni Terence na ang mga halamang ito ay pambihira at mahalaga. Casual na dumampot ang Skybolt pig ng ilang tuyong damo at isinilid sa kanyang bibig habang sinisimulan niyang nguyain ang mga ito. Napatigil sa eksenang ito si Akira. Si Terence, sa kabilang banda, ay pinaghandaan ito, nalaman niya ang tungkol sa Skybolt pig mula sa mga medikal na tala ni Lijo. Alam niya na ang espiritong ito ay umaasa sa mga halamang gamot upang madagdagan ang kanyang lakas, kaya ang mga halamang gamot ay parang pinagkukunan niya ng pagkain, ito ay walang kakaiba. Woof! Woof! Muling nag-uusap sina General Wilson at Skybolt Pig. Pagkatapos ng pag-uusap, inangat ni General Wilson ang kanyang ulo at tumingin kay Terence, gamit ang kanyang mga paa at itinuro ang salansan ng mga halamang gamot at muling itinuro ang Skybolt na baboy, ikinaway nito ang kanyang mga paa at itinuro ang pintuan ng kamatayan. Ibig mong sabihin, walang halamang gamot sa labas, kaya ayaw niyang umalis sa lugar na ito. Naiintindihan ni Terence kung ano ang sinusubukang sabihin sa kanya ni General Wilson. Woof! Woof! Tumango si General Wilson. Iyon ang dahilan kung bakit. Tumingin si Terence sa bundok ng mga damo. Ang pagkuha ng mga halamang ito sa bahay ay napakaraming trabaho, wala siyang maalamat na singsing na imbakan, ni ang libingan ay may anumang makinarya na magagamit, kaya ang pagdadala ng mga ito ay halos imposible. Gayunpaman, tiyak na tatanggi ang Skybolt Pig na sumama sa kanya kung hindi niya madadala ang mga halamang iyon. Ang batang ito ay hindi tanga, kaya niyang mag-level up sa pamamagitan lamang ng pananatili sa libingan na ito, wala man lang benepisyo ang pag-alis dito. Parang hindi lang para kay Lijo ang dahilan ng pananatili niya rito. Ngunit paano kayang pakainin ni Terence ang Skybolt na baboy ng lahat ng mga halamang ito pagkatapos umalis sa libingan na ito? Ang mga damong ito ay kasing mahal ng mga kayamanan. Wala naman siyang masyadong nausayang dito. Talagang hindi dapat maliitin ang bundok ng mga halamang gamot, ang ginseng at ganoderma ay maluho, ang pagbili ng isang kahon ay aabutin siya ng malaking halaga. Walang paraan na madaya ni Terence ang munting lalaking ito, hindi ba? Hindi makakatulong ang pagsisinungaling dito dahil kung gusto talaga ng maliit na lalaki na tumakas, wala siyang magagawa laban dito. At saka, kailangan pa rin ni Terence ang tulong nito para mahanap ang Fire Spirit Fruit. Ano ang maaari niyang gawin upang malutas ang isyong ito? Si Terence ay nasa mahirap na posisyon. Tama. Ang layunin ng pananatili ni Skybolt Pig dito ay para mag-level up, di ba? Kung kaya niyang bigyan ng lakas si General Wilson, hindi ba't kaya niya ring gawin ang Skybolt Pig? Sa pangkalahatan, ang Skybolt Pig ay nasa mid-phase ng Golden Class ngayon, maaari niyang dagdagan ang lakas nito sa unang bahagi ng Mystic Class.
Sa pagkakaroon ng kaakit-akit na alok na ito, imposible para sa maliit na tao na labanan, hindi ba? Pagkatapos ubusin ang mga halamang gamot, naramdaman ni Terence ang pagtaas ng purong chi sa katawan ng baboy ng Skybolt, ngunit ang pagtaas ay maliit, napakaliit, maaaring ilarawan iyon ng isa na hindi gaanong mahalaga. Dahil nakapagdesisyon na siya, naglakad si Terence patungo sa Skybolt Pig at tumabi dito. Bahagyang natakot ang taong ito kay Terence. Kahit na alam niyang si Terence ay isang middle-phase Mystic Class Master, hindi ito tumakas dahil wala siyang pagkakataong lumaban, at hindi rin siya makatakas. Ibinaba ni Terence ang kanyang katawan, ipinatong ang kanyang mga kamay sa katawan ng baboy na Skybolt, at pinaandar ang Dragon Arts ng Mastery, nagpapadala ng kaunting enerhiya sa baboy na Skybolt. Ang enerhiya ay naabsorb ng Skybolt na baboy at agad na napalitan ng purong chi, na pinaghalo ng mabuti sa sarili nitong purong chi sa katawan, ang kanyang lakas ay nadagdagan kaagad. Bagamat binigyan lamang ni Terence ang baboy ng kaunting enerhiya, ang pagtaas ay mas malaki kaysa sa natupok ng baboy. Malaki ang pagkakaiba. Si Terence, sa kabilang banda, ay binibigyan lang ng ilang benepisyo ang baboy na Skybolt. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang gumagana ang kanyang mga plano sa paraang gusto niya. Ang taong ito at si General Wilson ay pareho. Wala silang anumang mga sining upang magsanay, kaya ang tanging paraan upang madagdagan ang purong chi sa katawan ay dapat magmula sa panlabas na pinagmulan. Marahil, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga espiritu at mga practitioner. Ang mga benepisyo ni Terence ay nagpasindak sa Skybolt Pig habang nakatingin ito kay Terence na nakadilat ang mga mata, hindi makapaniwala. Tiyak na hindi mababa ang katalinuhan ng munting lalaking ito. Alam niya kung gaano kalakas ang enerhiya ni Terence kumpara sa mga halamang gamot na kinakain niya noon pa man. Masyadong malaki ang epekto. Ang mga benepisyong ibinigay ni Terence sa kanya ay mas mahusay kaysa sa pagkain niya ng mga tuyong damo sa libingan sa loob ng maraming taon. 1424. Nayanig agad ang puso ni Skybolt Baboy. Sa totoo lang, sinabi ni General Wilson sa Skybolt Pig na si Terence ay isa ring doktor at practitioner, hindi kukulangan. Bukod dito, nakuha niya ang mga personal na tala ni Liju, ibig sabihin si Terence ay itinuturing na tagapagmana ni Liju. Para sa Skybolt Pig na sundan si Terence ay hindi imposible. Kung tutuusin, bago namatay si Liju sinabihan niya si Skybolt Pig na sundan ang medic na nakita niya sa puntod at tulungan sila sa pag-practice ng medisina. Ito ang isa sa mga hiling niya. Si Liju ay hindi makahanap ng angkop na tagapagmana sa kanyang buong buhay. Ang isang mahusay na tagapagturo ay mahirap makahanap, ngunit ang isang potensyal na mag-aaral ay mahirap din. Si Liju ay isang mahigpit na tao, hinding-hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na ibaba ang kanyang mga pamantayan upang mahanap ang tamang mag-aaral, kaya sa bandang huli, wala man lang siyang mahanap na angkop na tagapagmana na kukuha sa kanyang mga kasanayang medikal. Maaari lamang niyang pasanin ang panghihinayang at dalhin ang lahat ng kanyang kaalaman sa medisina sa libingan, umaasa na ang tamang tao ay darating upang bisitahin ang libingan na ito at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medisina. Kaya ang disenyo ng puntod ni Liju ay kakaiba. Matapos malaman ang mga dahilan sa likod ng disenyo ng libingan, nagsimulang magkaroon ng paghanga si Terence kay Liju. Una, kung may gustong pumasok sa libingan at kunin ang Skybolt na baboy, ang tao ay kailangang makipag-usap sa isang spurt. Hindi iyon makakamit ni Terence sa ngayon, ngunit magagawa ni General Wilson, kaya naipasa ni Terence at nanggang ang unang pagsubok. Kung hindi, naharang na sana sila ng malaking espiritong hayop at hindi makapasok. Ito ang unang pagsusuri ni Liju, kung maaari kang makipag-usap sa isang espirito, kwalipikado kang makapasok sa libingan, ngunit kung hindi ka isang doktor kundi ilang mga ordinaryong raider ng libingan, kung gayon ang lason na fog at mga arrow ang gagawa ng trabaho. Siyempre, ang bisita ay isang medic. Kaya niyang alisin ang lason mag-isa. Ang hinahanap ni Liju ay isang taong may napakahusay na medikal na husay kasama ang kakayahang makipag-usap sa espirito. Ang pagkakaroon ng masamang pag-uugali o hindi ay hindi mahalaga, wala siyang kontrol dito, ngunit hanggat nakapasa siya sa mga eksaminasyon, kwalipikado siyang maging kanyang tagapagmana.
Bukod pa rito, kahit na si Lijo ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay, ang kanyang pagkatao ay hindi mabuti o masama, siya ay isang tao ng yin at yang. Ang bahaging ito niya ay medyo katulad ni Terence. Ang Skybolt Pig na nakatanggap ng napakaraming benepisyo ay nagsimulang sumayaw, sinusubukang pasayahin si Terence. Hindi nakaimik si Terence, hindi ba masyadong materialistic ang batang ito? Ayaw niyang umalis sa puntod na ito sa simula, ngunit pagkatapos nabigyan siya ng ilang mga benepisyo, sinusubukan niyang pasayahin siya ngayon. Lil Wilson, sabihin sa kanya na sundan ako kung gusto niyang mag-level up. Sinabi ni Terence kay General Wilson na hinihiling sa kanya na ihatid ang mensahe sa Skybolt Pig. Gayunpaman, hindi pa ibinubuko ni General Wilson ang kanyang bibig, ang Skybolt na baboy ay tumatakbo na patungo sa kanya, nakayakap sa katawan ni Terence, at hindi na bumibitaw. Parang natatakot siya na babalikan ni Terence ang kanyang mga sinabi at hindi na siya isasama. Woof woof. Itinuro ni General Wilson ang Skybolt na baboy at itinuro ang bibig ni Terence. Ang kahulugan ay malinaw dito. Ang batang ito ay talagang nakakaintindi ng wika ng tao. Oh! Si Terence ang nagulat sa pagkakataong ito, ngunit tumango siya dahil si Lijo at Skybolt Pig ay maaaring makipag-usap. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang Skybolt Pig ay maliwanag na nakakaintindi ng wika ng tao. Maiintindihan siya ng baboy na ito all this time. Medyo naasar si Terence, naisip ba ng baboy na ito na biro lang niya na humihiling kay General Wilson na magsalin para sa kanya sa bawat pagkakataon. Stupid pig, naiintindihan mo ba ako? Pinandilatan ni Terence si Skybolt Pig at nagtanong. GG. Skybolt Pig na tumango sa ulo, takot na takot. Natatakot siyang iwan siya ni Terence dito. Tara na. Masyadong tamad si Terence na makipagtalo sa isang hayop, pinagpag niya ang Skybolt na baboy sa kanyang katawan at itinapon siya sa sahig. Maglakad ka. GG. Gustong yakapin ng Skybolt na baboy ang katawan ni Terence dahil pakiramdam niya ang kanyang katawan ay parang isang malaking espiritong katawan na punong ito ng langit at lupa na puro chi. Sa pagtanggap pa lang ng kaunting lakas, alam na niyang tiyak na makikinabang siya ng husto. Nakita ni Akira na kaibig-ibig ang baboy na ito at hindi niya maiwasang hawakan siya. Biglang nagpadala ng warning signal kay Terence mula sa Jade. Nagulat si Terence, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang panganib, ngunit sumigaw siya ng hindi namamalayan. Mag-ingat! Ah! Hindi makapaniwala si Akira na sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa Skybolt na baboy, tumayo kaagad ang balahibo ng baboy na parang porcupine, tinusok ang daliri ni Akira. Bakit parang porcupine ang batang ito ngayon? Binawi ni Akira ang kanyang kamay at sinimulang sipsipin ang kanyang daliri. Walang alam na ang baboy na ito ay may mekanismo ng pagtatanggol. Nakangiti si Terence habang umiling-iling, ang batang ito ay walang kakayahan sa pag-atake, ngunit siya ay isang defensive type. Sinusubukan siyang bigyan ng babala ng Jade dahil sinusubukan ng Skybolt Pig na saktan si Akira. Oo, hindi niya ako pinayagang hawakan. Hindi alam ni Akira na dapat siya ay umiiyak o tumatawa, na nasugatan dahil sa maliit na dahilan na ito. Dahil sa pagpasok ng Skybolt Pig sa party, ayaw nang abalahin ni Terence ang may-ari ng libingan, ang puntod ni Lijo. Nakuha na niya ang mga gamit na kailangan niya. Hindi siya sakam na tao sa simula, ang layunin ng pagpasok niya sa libingan ay para sa impormasyon ng apoy na espiritong bunga. Kaya kahit na walang kahihiyang kinuha ni Elder York ang isang chi gathering pill, hindi nakita ni Terence ang kanyang pusong masakit at hindi rin siya makikipaglaban sa kamatayan kay Elder York para mabawi ang pill. Si Terence ay walang interes sa bagay na nakita niyang walang silbi. Walang kabuluhan ang pag-aaksaya ng kanyang pagsisikap. Si Terence at Akira kasama sina General Wilson at Skybolt na baboy ay bumalik sa kanilang pinasukan. Ang buong paglalakbay ay napakapayapa. Walang anumang palatandaan ng panganib. Tama ang kanilang palagay. Ang lugar kung saan naabot ng baboy ng Skybolt ay malamang na walang panganib. Nang makarating sa pintuan ng buhay at kamatayan, biglang nahilo si Akira. Lalaking magnanakaw. Medyo mabigat ang ulo ko, pwede ba tayong magpahinga saglit? Nahirapan si Akira na maniwala na talagang nahihilo siya.
Mula sa kanyang pananaw, ito ay marahil dahil sa kakulangan ng oxygen. Medyo matagal na rin sila sa puntod. Oh! Nahihilo ang ulo. Natigilan si Terence. Anong mali? Ang hangin sa puntod ay talagang mas manipis kaysa sa hangin sa labas, ngunit lohikal na pagsasalita, para sa isang taong tulad ni Akira na nanatili sa isang malupit na kapaligiran sa lahat ng oras ay hindi dapat maapektuhan nito. Kahit si Old Hay ay hindi nakaramdam ng pressure, bakit si Akira ang maaapektuhan noon? Kaya't pinagmamasdan ni Terence si Akira na may pagdududa. Mula sa pagiging sensitibo ng isang doktor at pagkakaroon ng napakaraming bitag sa libingan, hindi mapigilan ni Terence na maramdaman ang tensyon sa kapaligiran habang nagtatanong. Hindi ko alam. Baka dahil sa mas manipis na hangin sa puntod, kulang ang aking katawan ng oxygen. Ikaw Akira ay hindi rin alam ang tamang sagot. Tumango si Terence, ngunit nanatili siyang tanong sa kanyang sarili. Ngunit sa paghusga mula sa kanilang sitwasyon, ito lamang ang wastong dahilan na naging sanhi nito. Pagkatapos ng lahat, sa buong paglalakbay, walang palatandaan ng mga panganib. Kung hindi, babalaan siya ng kanyang Jade. 1425. Teka! Ang Jade. Biglang naalala ni Terence na binalaan siya ng Jade noong sinusubukang hawakan ni Akira ang skyboat na baboy. Nag-iisip hanggang sa puntong ito, mabilis na hinawakan ni Terence ang kamay ni Akira. Hindi nakita ni Akira ang pagdating nito, naisip niya na sinusubukan ni Terence na bigyan siya ng kaginhawaan dahil hindi siya komportable at lahat, namula, ang kanyang mukha ay namula. Papalapit ng papalapit ang dalawa, sa buong paglalakbay sa pagsalakay sa libingan, ang puso ni Akira ay kusang bumilis, ganoon din sa pagkakataong ito. Gayunpaman, si Terence ay walang ginawang hindi nararapat nang hawakan niya ang kamay ni Akira. Sinuri lang niya ang sugat na ginawa ni Skybolt Pig sa daliri niya. Nahanap na. Nakita ni Terence ang namamagang sugat sa daliri ni Akira at tumango siya nang bumungad sa kanya ang katotohanan. Ang quill ng baboy na Skybolt na ito ay nakakalason. Ah! Nakakalason. Nagsimulang maramdaman ni Akira ang pangangati sa kanyang daliri nang ituro ito ni Terence. Stupid pig, bigyan mo ako ng antidote. Tinadyakan ni Terence ang kanyang paa at nagtanong. GG. Pakiramdam ng Skybolt na baboy ay nakaramdam siya ng mali habang naglalagay siya ng inosenteng mukha, hindi niya sinasadya. Isa itong defense mechanism na nasa loob niya. Hindi maintindihan ni Terence kung ano ang gustong sabihin ng Skybolt Pig, ngunit naiintindihan ni General Wilson. Woof! Woof! Itinuro ni General Wilson si Akira at iwinagayway ang paa nito at nagpakita ng posisyong natutulog. Oh! Sabi niya walang delikado ang lason. Magiging maayos ang pakiramdam mo pagkatapos mong makatulog. Paliwanag ni Terence. Nakikita ko. Nakahinga ng maluwag si Akira. May paraan ba para alisin ang lason? Tanong ni Terence. GG. Ang Skybolt na baboy noong una ay ayaw makipagtulungan, ngunit muli siyang tumingin kay Terence, nag-isip siya, naglakad siya palapit kay Akira ng dahan-dahan at hinaila ang isa sa kanyang mga quill, binaligtad ang quill, at ginamit ang bahagi ng follicle na marahang ipinahid sa sugat ni Akira. Ah! Naramdaman ni Akira ang sakit at napasigaw. Ngunit hindi siya pinigilan ni Terence, alam niyang inaalis ng baboy ang lason mula kay Akira. Kung hindi, walang paraan ng Skybolt Pig na manggahas na saktan si Akira sa harap niya. Mapapatalsik siya sa party pag ginawa niya yon. GG. Tinapon ng Skybolt Pig ang quill at inalog ang kanyang katawan, sinabi kay Terence na neutralized ang lason. This magical. Hindi na makati ang sugat ko, at hindi na rin nahihilo ang ulo ko. Bulalas ni Akira, nagulat. Ang maliit na bagay na ito ay talagang kahanga-hanga. Alamin kung sino ang kalaban ko at kung sino ang kaibigan ko. Itigil mo na lang ang panunukso sa mga tao, kung hindi, patalsikan kita palabas ng bahay. Sabi ni Terence patungo sa Skybolt na baboy. GG. Tumango si Skybolt Pig, naintindihan. Pagkatapos umalis sa libingan, pumunta sina Terence, Akira, Skybolt Pig, at General Wilson sa gilid ng bangin.
Ang bilis ni Terence ay mabilis, at si Akira ay dalubhasa rin sa Qinggang, kaya apat sa kanila ang dumating sa lungsod sa isang kisap mata. Sparrow Girl, dito tayo maghihiwalay. Dito ka na sumakay. Itinuro ni Terence ang direksyon ng istasyon. Palam. Naghihiwalay na ba talaga tayo? Tumingin si Akira kay Terence, medyo nag-aatubili. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang ngayon, maliban sa kanyang amo, ang taong higit na nag-aalaga sa kanya ay ang lalaking magnanakaw. Ang buong paglalakbay sa pagsalakay sa libingan ay magiging isang hindi malilimutang alaala na nasunog sa kanyang utak. Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano siya iniligtas ng lalaking magnanakaw mula sa panganib. Hehe, bumalik ka na sa orihinal mong buhay. Huwag ka nang sumakay muli sa puntod. Ako naman, hindi na ako magiging Tomb Raider, kaya hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Sabi ni Terence. Medyo masama ang pakiramdam ni Akira, sinabi nga ng lalaking magnanakaw na pumunta siya para sa espesyal na gamot para sa kanyang kasintahan, kaya normal lang para sa kanya na talikuran din ang buhay ng isang outlaw para sa kanya. Kung gayon, magkikita ba tayo sa hinaharap? Alam ni Akira na ang kanyang tanong ay katangahan dahil ang lalaking magnanakaw ay inabandona ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang Tomb Raider, at siya ay determinado na hindi na sumali sa isang misyon na tulad nito. Ang kanilang mga pagkakataon na magkita ay karaniwang zero, marahil ay hindi na sila magkikita pa. Kung walang anumang aksidente, hindi namin hulaan. Ngumiti si Terence. Matatapos na ang pagkakakilanlan niyang ito. Ang lalaking magnanakaw ay hindi kailanman Terence sa simula, siya ay isang rip-off lamang ng lalaking magnanakaw, at ngayong tapos na ang misyon, natural, wala nang saysay si Terence na magpanggap na lalaking magnanakaw. Maliban na lang kung si Terence ay masyadong naiinip at wala nang magandang gawin. Ganun ba? Alam na ni Akira ang sagot, pero kailangan niyang humingi ng kumpirmasyon kahit anong mangyari, kung hindi, hindi siya tuluyang susuko. Okay. Ito na ang huling palam. Nagpatuloy si Terence. Ikaw ay maganda at napakabait sa kalikasan. Sana mahanap mo ang iyong tunay na pag-ibig. Paanong hindi alam ni Terence ang iniisip ni Akira sa lahat ng oras na ito? Ngunit si Terence ay talagang walang mood na magsimula ng isang relasyon sa kanya ngayon dahil sa limitasyon ng pagkakakilanlan na ito at pati na rin ang kaligtasan ni Trixie, siya ay nag-aalala. Ibinaba ni Akira ang kanyang ulo na intindihan niya ang gustong sabihin ng lalaking magnanakaw, ngunit biglang namuo ang tapang sa loob niya nang itinaas niyang muli ang kanyang ulo. Kung gayon, maaari mo bang tanggalin ang iyong maskara at ipakita sa akin ang iyong mukha? Hindi. Agad namang tinanggihan ni Terence, biro ba ito? Ang pagtanggal ng maskara ay kapareho ng paglalantad sa kanya kung sino siya. Isang sulyap lang. Please. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Pakiusap ni Akira. Ano ang pagkakaiba? Mahinang tanong ni Terence. Sa pinakakaunti. Hayaan mo akong magkaroon ng magandang alaala. Nagatubili si Akira habang ipinaliwanag niya. Okay, why not we make a deal? Kung siguro nakilala mo ako sa aking maskara sa kalsada, aaminin ko ang aking tunay na pagkakakilanlan. I swear I'll not deny the claim, okay lang ba? Hindi nakaimik si Terence. Hindi masyadong inisip ni Akira ang posibilidad na isip niya na sinusubukan lang siya ng lalaking magnanakaw. Sige, aalis na ako, ingat ka. Tumalikod si Terence at umalis kasama si General Wilson at Skybolt na baboy sa likod niya. Lalaking magnanakaw, gusto kita. Pagtingin sa likod ng lalaking magnanakaw, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na umamin habang sinisigaw ang kanyang panloob na boses. Ikaw Akira ay hindi isang nag-aalangan na tao, siya ay matapang at malakas ang loob. Pakiramdam niya, kung hindi siya umamin ngayon, mawawala na sa kanya ang nag-iisang pagkakataon na gawin iyon. Tumigil sandali si Terence at ipinagpatuloy ang kanyang pagsulong ng hindi lumilingon. Talagang hahanapin kita. Pagkatapos niyang isigaw ang kanyang panloob na boses, lalo siyang naging matapang. Maaaring hindi ko alam kung ano ang hitsura mo, ngunit kinikilala ko ang aso at ang baboy. Ang kombinasyong ito ay malamang na hindi karaniwan.
Hanggat naaalala ko sila, mahahanap kita balang araw. F***sake. Halos madapa si Terence sa pakikinig sa mga salita ni Akira. 1426. Sa pagtingin kay General Wilson at Skybolt na baboy sa kanyang tabi, sinubukan ni Terence na umiyak ngunit nabigong lumuha hindi ba't medyo halata ang katangiang ito. Nagpa siya si Terence na huwag ilabas ang Skybolt na baboy sa kanyang pag-uwi. Napagpasyahan na. Hindi nakatanggap ng anumang tugon mula kay Terence, naramdaman ni Akira ang kawalan ng laman sa kanyang puso at kaunting pagkabigo din. Umiling siya, tumalikod, at tumakbo patungo sa istasyon. Lahat ng kanyang mga damdamin ay pinigilan sa kaibuturan ng kanyang puso. Kailangan niyang bumalik sa dating Akira sa sandaling ibalik niya ang ampunan. Kailangan niyang simulan muli ang pakikipaglaban para sa mga bata. Ikaw Akira, kailangan mong gawin ang iyong makakaya. Akira cheered on herself and smiled. Si Terence ay maaaring mukhang mas maaga siyang umalis kaysa kay Akira, ngunit pinagmamasdan niya ito hanggang sa makasakay siya sa taxi saka siya tumakbo ng buong bilis. Dumating siya sa bundok na ito dala ang kotse ni Julian, kaya hindi na siya nag-abalang bumalik sa kampong site dahil alam niyang matagal nang umalis si Julian. Hinubad niya ang kanyang maskara at sumakay din sa isang taxi patungo sa lungsod ng Stonegate. Bumalik sa pamilyar na pasukan ng villa, itinuwid ni Terence ang kanyang kamay para pindutin ang doorbell. Nakalimutan niyang dalhin yung susi nung umalis siya that time. Hindi nagtagal, narinig na ang mga yabag mula sa loob. Naiiba ni Terence ang tunog ng mga yapek. Kay Yasi iyon. Sangsang kapatid. Binuksan ni Yasi ang gate at tuwang-tuwa siyang tumalon nang makita niya si Terence. Yaw sis, bumalik si Shield bro. Pagkatapos niyang sumigaw, mabilis siyang tumakbo patungo kay Terence. Pataas baba ang kanyang mga suso ito ang nagpa-excite kay Terence. Buti na lang nakauwi na. Ang kanyang mga mata ay pinagpala. Maikli at mabibilis na hakbang ang nagmumula sa loob ng villa, si Cheryl ay lalabas upang salubungin din ang pagbabalik ni Terence. Masigla ang mukha niya na may malaking ngiti. Terence, bumalik ka na. Bumalik na ako. Tumango si Terence kay Miss. Kamakailan lang, naging sobrang mabait si Miss sa kanya. Are you guys okay? May nangyari ba noong wala ako? Biglang nalungkot ang mukha ni Cheryl. May nangyari, nasugatan si Jaime. Hindi ko alam ang mga detalye, bakit hindi mo siya tingnan ngayon? At si Chester ay nasugatan din, kasama niya si Jaime sa iyong silid ngayon, nagpapahinga. Chester. Natigilan si Terence. Bakit siya nandito? Walang sino man ang masisisi si Terence na nagulat siya, kung tutuusin, hindi siya kailanman in good terms ni Chester sa simula maaaring hindi sila sinumpaang magkaaway, ngunit palagi siyang kinukuha ni Chester bilang kanyang karibal sa pag-ibig, kaya bakit siya pupunta sa kanyang silid para magpagaling noon? Ito. Ang komplikado. Hindi alam ni Cheryl kung paano ipapaliwanag. Bakit hindi mo tanungin si Jaime tungkol dito? Oo naman. Wala talagang pakialam si Terence kung nasugatan si Chester, ngunit ang pangunahing punto ay si Jaime ay nasugatan din, kaya mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang silid at iniwan ang Skybolt na baboy kay General Wilson. Naniniwala siya na dadalhin ni General Wilson ang Skybolt na baboy sa lugar kung saan siya kabilang. Oh, ano ang bagay na iyon? Bakit ito kaibig-ibig? Namangha si Yasi nang makita ang isang nilalang sa likod ni Terence. Isang bik lang. Nagpatuloy si Terence. Skybolt Pig ang pangalan niya. Kailangan ko siyang mahanap ang Fire Spirit Fruit. Napakagandang bik. Gustong hawakan ni Yasi ang baboy na Skybolt. Tama, abala kami sa sitwasyon ni Jaime, may balita ba tungkol sa Fire Spirit Fruit? Nag-aalala si Cheryl habang nagtatanong. Wala akong mahanap sa libingan, ngunit mayroon kaming balita. Hayaan mong tingnan ko muna si Galten. Maaari nating pag-usapan ang tungkol sa prutas mamaya. Nanlaki ang mata ni Terence kay Skybolt Pig. Tingnan mo kung sino ang aking mga kaibigan at kalaban. Ito ang aking mga tao. Kung maglakas loob kang sandutin siya, bibigyan kita ng isang mahusay na pambubugbog mamaya. GG.
Matapang na tumango si Skybolt Pig. Sinimulan ni Yasi at Cheryl na suriin ang Skybolt Pig, at habang si Terence ay dumiretso sa kanyang silid. Narinig ni Galten ang boses ni Terence mula sa sala, ngunit pagod na siyang kumilos, ngayon lang siya nakapagsalita. Si Chester, sa kabilang banda, ay mas masahol kaysa sa kanya, lahat ng kanyang mga meridian ay nasira, at ang mga panloob na organo ay nalipat. Boss, bumalik ka na. Sa wakas ay nakahinga si Galten at napangiti nang makita niya si Terence. Sa kabutihang palad, naghintay ako hanggang sa bumalik ka. Anong nangyari sa iyo? Hindi ka nagtagal dito at nakakapagsalita ka na ng maayos. Sa paghusga sa hitsura ni Galten, alam ni Terence kung gaano kahirap ang kanyang kalagayan. Masyadong maraming enerhiya ang ginamit mo. Tumango si Galten. Wala lang. Kaya ko pa. Big Boss, ikinagagalak kitang makita. Nag-aalala si Chester kung tutuusin, nagkaroon siya ng ilang mga salungatan kay Terence noon, kaya natatakot siya na hindi siya tanggapin ni Terence bilang tagasunod ng kanyang tagasunod, sobrang nakakatakot iyon. Siya ay labis na nasugatan, gumawa siya ng mga kaaway sa napakaraming marangal na bahay, si Housewo ay mapapahamak kung ang mga bagay ay hindi magiging maayos. Chester, kailan ako naging big boss mo? Natigilan si Terence at tumingin kay Chester. Boss, hayaan mo akong magsalita para sa kanya. Malaking tulong si Chester noong ako ay nasugatan. Siya ay responsable at tunay na nagtatrabaho para sa akin. Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi maaaring baliwalain. Tinanggap na ni Galten si Chester. Natural, gusto niyang tanggapin din siya ni Terence. Kaya naman, sinabi ni Galten kay Terence ang lahat ng nangyari noong wala siya, kasama na ang bahaging pinatay niya ang dalawang master mula sa House Pits, pagkatapos ay pinatay si Jean Woody ng isang suntok kay Francis na dinala si Tio Zhu para asarin si Josephine, at isinakripisyo ni Chester ang kanyang sarili para protektahan siya. Si Terence ay humanga kay Chester, hindi siya makapaniwala na nagbago siya at naging tagasunod ni Galten. Big Boss, makasigurado ka. Hindi ko naiisipin si Elle. Magiging big sister-in-law ko siya, paprotektahan ko siya tulad ng pagprotekta ko kay Josephine. Natakot si Chester na baka magmukhang problema si Terence dahil siya ang kanyang karibal sa pag-ibig at lahat, kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Kami ni Jelay. Malinis kami actually. Walang magawang ngumiti si Terence nang marinig niya si Chester. Wala akong pakialam kung may relasyon man kayo o wala, pero napagdesisyonan kong pagsilbihan si Boss at Big Boss mag-isa, at sana ay turuan ninyo ako ng martial arts. Sana talaga hindi ako maayawan at iwan ni Boss at ng Big Boss. Mabilis at malinaw na binanggit ni Chester ang kanyang intensyon. Siya. Okay, sunduin ka namin. Nakita ni Terence na si Chester ay tunay. Wala siyang malaking salungatan sa taong ito, sa totoo lang hindi siya tinatanggap dahil kay Jelay, at hindi makatwiran si Trixie. At saka, talagang pinrotektahan niya si Josephine at nasugatan dahil doon, kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Bukod pa rito, habang hinahanap ni Terence ang prutas, kailangan ng isang tao na protektahan sina Cheryl, Yasi, at Josephine. Samantala, naubos na ni Galten ang lahat ng kanyang lakas. Hindi na siya maaaring manatili rito, ang tanging paraan upang maibalik ang kanyang lakas ay ang bumalik sa West Star Village at uminom ng spring water. 1427. Ang pagkakaroon ng pansamantalang bodyguard hindi naman masamang ideya si Chester, kaya nagpasya si Terence na kunin siya bilang bahagi ng kanyang gang. Sa wakas ay lumuwag ang ekspresyon ni Chester nang marinig niya ang pagsang-ayon ni Terence. Maraming salamat, Big Boss. Ngunit, wala akong maituturo sa iyo bilang isang pisikal na master, wala akong anumang espesyal na sining na maaaring magturo sa iyo, alinman. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at sinabi. Gayunpaman, mayroon akong ilang espesyal na likido na maaaring baguhin ang istruktura ng iyong katawan. Gagawa ako ng isa para sa iyo mamaya. Ibabad ang iyong mga kamao sa likido. Naniniwala ako na ang iyong pagsasanay sa bakal na kamao ay magiging 2 beses na mas epektibo kaysa ngayon.
Si Terence ay itinuring na double practitioner, ngunit mas nakatuon siya sa espiritual na estilo kaysa sa pisikal na estilo, at wala siyang anumang pisikal na sining upang sanayin. Maaari lamang siyang umasa sa gamot ng kanyang matanda upang mabago ang kanyang kalamnan at istruktura ng buto. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ay mas malakas kaysa sa maraming mga practitioner. Galing, maraming salamat, Big Boss. Tuwang-tuwang pinasalamatan siya ni Chester. Noong una, naisip niya na kakailanganin niyang pumasa sa probation period bago makatanggap ng anumang mga benepisyo mula kay Terence, ngunit sino ang nakakaalam na nakakuha siya nito sa unang araw na sumali siya. Sa katunayan, gusto ni Terence na subukan si Chester, ngunit ang oras ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gawin iyon. Kailangan niyang mahanap ang Fire Spirit Fruit sa lalong madaling panahon. Naturally, nangangahulugan ito na wala na siyang mahabang oras na natitira sa lungsod ng Stonegate bago umalis para sa isang bagong paglalakbay. Kaya't dahil sinubukan na siya ni Galton, hindi na kailangang maging extra si Terence. Kahit papaano, may sinseridad sa mga mata ni Chester. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, itigil ang pagiging tanga sa susunod, at madaya ng iba. Tinitigan ni Terence si Chester. Maraming beses kang naskam ni Trixie, ngunit sa susunod ay maging matalino ka. Itigil ang pagtatangkang magpakitang gilas at maging cool. Og. Trixie, hindi ba siya sis-in-law? Dahil kami ay isang pamilya, hindi iyon binibilang. Awkward na paliwanag ni Chester. Pero Big Boss, huwag kang mag-alala sa akin, mag-iingat na ako sa susunod. Tumango si Terence at isinantabi ang paksa. Kaya't dinala ni Francis ang isang tao na tinawag ang kanyang sarili na Master Zoe upang tumingin ng gulo kay Josephine. Nagsawa na ba si Irving na manatiling buhay? Napag-usapan ko ang bagay na ito kay Miss Charlton pagkatapos noon. Sa palagay ko ay hindi alam ni Uncle Zoe na si Josephine ay Big Boss, ang iyong kasintahan, at habang si Francis ay hindi ipinaliwanag sa kanila ang lahat ng matapat, kaya nag-assume sila. Nagsimulang magpaliwanag si Chester. Big Boss. Kakaiba ang pangalan na ito, tawagin mo na lang akong Boss Terence sa susunod. Sabi ni Terence. Oo naman, pagkatapos ay tinatawag kitang Boss Terence. Masayang tumawag si Chester. Kung iyon ang gusto ni Terence, natural, susundin niya. Hindi ko alam. Hindi ganyan ang takbo ng mga bagay dito, pero ang taong nasaktan ay ikaw. Kahit ano pa ang desisyon mo, irerespeto ko iyon. Inangat ni Terence ang kanyang ulo at tumingin kay Chester. Gusto mo ng ilang mga benepisyo, o hahayaan mo silang tapakan ang mga ito mismo sa araw na gumaling ka? Si Chester ay hindi si Josephine, hindi niya siya matutulungan na magdesisyon. Oo, siya ay kanyang tagasunod, ngunit kung ikukumpara sa kanyang babae, ito ay iba. Kaya ko yun. Boss Terence. Kaya ko silang tapakan. Naalimpungatan si Chester nang marinig niya si Terence. Nag-aapoy ang mga mata niya sa sigla. Gusto ko silang tapakan ng sarili ko. Okay, hahayaan kitang gawin mo mismo. Nag-alinlangan sandali si Terence at nagpas siyang dagdagan ang lakas ni Chester ngayon. Sa sandaling umalis siya sa lugar na ito kasama si Galton, si Uncle Fu lang ang available. Hindi siya nakaramdam ng ligtas na ipinaubaya na lang kay Uncle Fu ang lahat ng responsibilidad. Ang tanging tao na makakatulong sa kanya ngayon ay si Chester. Boss Terence, hihintayin ko ang araw na iyon. Kahit gaano pa kasakit at paghihirap ang kailangan kong tiisin, handa akong magsakripisyo hanggat kaya kung guluhin ang matandang iyon, hayaan mo akong magkaroon ng pagkakataong magpakitang gilas kahit isang segundo, makukontento na ako. Si Chester ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Hindi nakaimik si Terence sa pagnanais ni Chester na magpakitang gilas. Ilang araw mo pa ba gustong maghintay? Gusto mong dumaan sa sakit at paghihirap? Kahit handa kang maghintay, hindi ibig sabihin na ako na. Natigilan si Chester. Anong ibig mong sabihin? Wala, sa partikular. Guluhin si Uncle Zoe bukas, pagkatapos ay bumalik sa villa at maging bodyguard, protektahan sina Cheryl, Yasi, at Josephine. Sabi ni Terence. Bukas.
Nasa lupa ang panga ni Chester, hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence, iniisip niya kung gumagana ba ang kanyang mga tainga, nakahiga pa rin siya sa kama, paano niya makakaganti bukas. Hindi pa rin gumagaling ang mga sugat niya. Bukod pa rito, ang kanyang lakas ay hindi kapantay ni Uncle Zo. Oo, bukas. Tumango si Terence. Naguguluhan si Chester, hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Terence, makakapaghiganti ba siya bukas. Boss Terence, ang mga sugat ko. At ang lakas ko. Pagagalingin ko ang iyong mga sugat, at i-upgrade ang iyong lakas. Nagpatuloy si Terence. Pag-usapan natin ito mamaya. Ibabalik ko muna si Galton. Ayos lang ako, kaya ko pang maghintay ng ilang araw. Umiling si Galton. Hindi na natin ito kakayanin pa, sinabi mo na ba kay Claire ang tungkol dito? Hindi ko hahayaan na bumalik ka ng mag-isa. Ipapadala kita sa istasyon ng tren at sasamahan ka ni Claire pabalik ng nayon. Tanong ni Terence. I did told her about my injuries but following me home. Hindi ko pa natatanong, do you think that she's willing to follow me home? Napakamot ng ulo si Galton, nahihiya. Boss, natatakot ako na itakwil niya ako. Paano mo malalaman kung hindi ka nagtanong? Naranasan na ito ni Terence noon, kaya alam niya. Siguradong susundan ka niya. Dati, hindi alam ni Terence kung susundan siya ni Josephine pauwi o hindi, ngunit hindi man lang siya nagdalawang isip at piniling sundan siya. Then, tatanungin ko siya ngayon. Nag-isip si Galton at nagpasyang tawagan si Claire. Hindi pinahintulutan ni Julian si Amara na ipalaganap ang balita tungkol sa kanyang mga pinsala, syempre, hindi rin ipinaalam kay Terence. Una, ayaw niyang malaman ito ng kanyang kapatid na babae. Kung sasabihin niya kay Terence, naniniwala siyang sasabihin ni Terence sa kanyang kapatid nang walang tanong. Sobrang close ng magkapatid. Ayaw ni Julian na mag-alala ang kanyang kapatid sa kanya. Pangalawa, ayaw niyang magkaroon ng gulo si Terence mula kay House York. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Elder York mula sa libingan. Ang pagsali sa kanya ay hindi isang matalinong desisyon. Bukod dito, si Terence ang may priority na pagtuunan ng pansin. Kaya, ipinagbawal ni Julian si Amara na sabihin pa. Dahil nilinaw na niya ito, ayaw niyang malaman ito ni Terence, gaano man ito gustong ipaalam ni Amara kay Terence, tahimik lang niyang pinipigilan ang pagnanasa. 1428. Ngayon, inimbitahan ni Amara si Jelay mula sa House Sullivan para talakayin ang kaso ni Julian. Alam na mababa ang mga pagkakataon, determinado pa rin siyang subukan ito. Sa isang coffee shop, nakasuot ng sunglass si Amara, nakaupo sa tapat ng bintana, matigang naghihintay sa pagdating ni Jelay. Minamaneho pa rin ni Jelay ang kanyang pulang Audi A41. Ang pinaka-nagulat sa kanya ay hindi na siya ginugulo ni Chester kamakailan. Bumalik si Jelay sa kanyang mapayapa at tahimik na mga araw. Medyo na-miss niya si Terence, na-in-love kaya siya sa batang ito. Itinanggi agad ni Jelay ang naiisip sa kanyang isipan. Terence, ano ang napakahusay sa kanya? Isang magnanakaw, paano siya naging karapat-dapat sa kanya? Ngunit, parang hindi lang magnanakaw si Terence, marami siyang ginampanan sa buhay, at hindi rin mapag-aalinlanganan ang kanyang lakas. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit pinababa ng halaga ni Jelay si Terence ay dahil wala siyang mahanap na valid na dahilan para makipag-date kay Terence, kaya paalalahanan lang niya ang kanyang sarili na huwag maging interesado sa kanya. Ipinarode ni Jelay ang kotse at pumasok sa coffee shop upang makita si Amara na nakaupo sa tabi mismo ng bintana. Hindi man lang close sina Jelay at Amara, ngunit bilang sikat na team captain sa Criminal Police Department, nagkaroon si Jelay ng ilang impresyon sa kanya, at nakita niya siya sa TV. Miss Sullivan, kamusta ka? Si Amara, natural, ay ginawa ang kanyang takdang aralin sa pagsasaliksik kay Jelay bago pumunta rito, kaya kapag pumasok si Jelay sa coffee shop, masasabi niyang siya iyon. Kumaway siya sa kanya. Tumango si Jelay at naglakad papunta sa kanya at umupo sa tapat niya. Captain Song, ano ang problema?
Dahil pinili ni Amara ang coffee shop bilang meeting point, kung gayon ang talakayan ay tiyak na hindi tungkol sa negosyo o formal na mga kaganapan, ngunit hindi maintindihan ni Jelay kung bakit siya yayain ni Amara para sa isang pribadong relasyon, silang dalawa ay hindi man lang itinuturing na magkaibigan. Call me Amara Wildo, wala tayo sa police station. Ngumiti si Amara. Pwede ba kitang tawaging Jelay? Oo naman. Naramdaman ni Jelay na may mali, bakit gagawin iyon ni Amara? Ano ang pinaplano niya? Jelay, please have a seat, may kailangan ka ba? Nakangiting tanong ni Amara. Whatever, masarap ang juice. Nag-isip si Jelay at nagpas siyang dumiretso sa punto. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na may tinatago si Amara. Amara, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo sa akin. Og. Ganito. Nakita ni Amara na natatanaw siya ni Jelay, nahihiya. Kung gayon, magiging prangka ako sa iyo, okay. Ang mga sining ng House Sullivan, nasa ang yugto ka ngayon. Unang yugto pa lang, bakit? Baka kailangan mo ng suporta ng House Sullivan sa Noble House meeting. Hindi pa rin maintindihan ni Jelay kung ano ang hinahanap ni Amara, para sa kanya, ang tanging bagay na kahit papaano ay konektado sila ay ang pulong ng Noble House. Hindi. Kailangan ko lang ng tulong mo para pagalingin ang isang tao. Nakita ni Amara na nag-aatubili ang mga salitang iyon na lumabas sa kanyang bibig. Magpagaling. Nagsalubong ang kilay ni Jelay. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako doktor. Paano ko gagaling ang sugat ng isang tao? Ang kanyang mga meridian ay sira lahat, ang mga ordinaryong doktor ay walang magagawa tungkol dito, kaya ako ay dumating. Maingat na sabi ni Amara. Amara, dahil hinahanap mo ang tulong ko, dapat mong malaman na ang sining ng House Sullivan ay espesyal, di ba? Hindi direktang tinanggihan ni Jelay ang kahilingan ni Amara ngunit magalang siyang nagtanong. Alam ko. Pero kailangan niya talaga ang tulong mo, kung hindi gumaling ang mga sugat niya ay masisira ang bahay niya sa listahan. Patuloy ni Amara. Kaya, buong kabab ang loob kung hinihiling ang iyong tulong ngayon. Kung handa kang tumulong, sabihin mo lang sa akin ang mga kondisyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Amara, hindi mo ba naisip na ang kahilingan mo ay medyo mapangahas? Nadama ni Jelay na kailangan niya maging tapat sa kanya. Ang isyong ito ay may kinalaman sa kanyang prinsipyo kaya hindi siya makapagsinungaling sa kanya. Ito. Alam kong medyo mapangahas ito, ngunit ikaw ang kanyang huling pag-asa. Mapait na ngumiti si Amara. Patawarin mo ako sa pagiging straightforward ko. Kung gagaling ko siya, mababago ang purong chi sa katawan ko at magagamit niya lang. Ni hindi nga ako konektado sa kanya kung ikaw yun, gagawin mo ba? Mahinang sabi ni Jelay. Bukod sa magiging asawa ko. Kung hindi, sorry talaga. Hindi bale. Alam ko na ang resulta sa simula pa lang. Jelay, huwag kang magalit. Nakita ni Amara na medyo nagalit si Jelay, kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Alam kong nag-aalala ka. Pero hindi ko talaga mapigilan. Tinanggihan ni Jelay. Sa halip na humingi ng tulong sa akin, bakit hindi mo siya bigyan ng chi circulation pill? Chi circulation pill. Mapait na ngumiti si Amara. Ang tableta na ito ay isang kayamanan sa mundo ng tagumpay, paano ko makukuha iyon? Nagkibit balikat si Jelay. Sa katunayan, ang chi circulation pill na ito ay napakabihirang kahit na ang isang nakatagong marangal na bahay ay halos hindi makakita ng isa, lalo na si Amara. Kung hindi, hindi magiging ganito kataas ang posisyon ng House Sullivan sa Noble House ranking. Ang mga sining ng House Sullivan ay maaaring gamitin upang madagdagan ang lakas ng isang tao, hindi lamang sa pagpapagaling ng mga sugat ng isang tao, ngunit kung ang chi circulation pill ay napakapangkaraniwan at madaling gawing mass produce kung gayon ang House Sullivan ay hindi angat hanggang sa ganito kataas, bilang isa sa mga marangal na bahay. Paumanhin, ngunit hindi ito isang problema na dapat kong alalahanin. Tumango si Jelay. Amara, kung wala ng iba, kailangan ko nang umalis. Okay, pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Bumantong hininga si Amara, at nang tatawagan na sana niya ang waiter para sa bill, isang nakakabinging sirena ang narinig.
Inangat ni Amara ang kanyang ulo upang makita ang ilang mga kaguluhan na nangyayari sa bangko sa kabila ng coffee shop, at ang sirena ay lumalabas mula sa bangko. Hindi maganda. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na may nangyayari, binigyan niya si Jelay ng isang humihingi ng tawad, inilagay ang pera sa mesa at sinisingil palabas ng coffee shop. Ngunit, kahit na siya ay mabilis, siya ay isang hakbang pa rin huli. May parang anino na tumatakbo palabas ng bangko na may dalang sako. Ang bilis nakakabaliw. Sa isang kisap mata, nawala siya sa manipis na hangin sa bakana ng isang eskinita. Sa pagtingin sa silwete ng anino, parang pamilyar si Amara, ngunit bago siya mag-isip ng malalim, tumakbo siya patungo sa eskinita. Gayunpaman, walang kabuluhan, wala ng tao doon, nasaan ang anino? Nasaksihan ang buong pinangyarihan ng krimen, mula sa pag-activate ng sirena hanggang sa pag-charge ni Amara palabas ng coffee shop. Hindi siya umabot ng 5 minuto, ngunit nangyari na ang pagnanakaw, at wala nang makita ang magnanakaw. Ang bilis ay hindi kapani-paniwalang nakakagulat. 1429. Sa pagtingin sa bakanteng eskinita, maaari lamang sumuko si Amara sa paghabol sa magnanakaw. Malamang ay may naghihintay sa kanya na makakatakas na sasakyan, wala nang paraan na maabyutin pa siya nito kaya tumalikod na siya at pumasok sa bangko. Dumilim ang mukha niya sa pagpasok niya, lahat, stop pakang. Pulis ako, sino ang namamahala dito? Ako. Ako ang pansamantalang vice-presidente dito. Mabilis na naglakad ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki patungo kay Amara nang siya ay ipinatawag, ako ang tumawag ng pulis. Hindi ako pumunta rito dahil sa tawag, napadaan lang ako nang marinig ko ang ingay ng sirena, patuloy ni Amara, ako ang kapitan ng kriminal na pulis, Amara. Ito ang aking identification card, pakisabi sa akin ang buong sitwasyon ng krimen at ibigay sa akin ang surveillance video. Okay. Naturally, alam ng vice-presidente kung sino siya, hindi biro ang isang malaking pangalan tulad ni Amara kaya mabilis niyang inilarawan ang buong senaryo sa kanya, ganito ang nangyari. Nakakunot ang kilay ni Amara habang nakikinig. Ito ay ang eksaktong parehong pattern tulad ng dati, mula sa kanyang pangunahing paghuhusga ay maaari niyang sabihin na ang magnanakaw ay marahil ang parehong tao na sangkot sa mga nakaraang kaso ng pagnanakaw. Captain Song, bakit ka nandito? Natigilan si Wayne. Nakatambay lang ako sa coffee shop doon. Nasaksihan ko ang nangyari, pero masyadong mabilis ang magnanakaw. Pagdating ko, nakatakas na siya, wala nang makita, masama ang pakiramdam ni Amara. Oo, ganoon din sa mga nakaraang krimen, parang nag-practice sila bago pumunta dito. Hindi lang mabilis ang kanyang pagnakaw sa bangko, ang bilis din niyang makatakas ay nakakabaliw din. Walang magawang tumango si Wayne, ito na ang ika-6 na pagkakataon. Sa loob lamang ng ilang araw. Maaari lamang iwanan ni Amara ang kaso ni Julian sa likod ng kanyang isip at tumuon sa kaso ng pagnanakaw ngayon. Ang mga kriminal ay walang takot at baliw, ito ay malayo sa kanyang imahinasyon at naabot na nila ang isang hindi mapigil ang yugto ngayon. Hidden House Hale, si Glade ay naiinip na naghihintay sa kanyang ama na lumabas sa kanyang retreat. Elder B, gaano nakatagal ibinukod ng tatay ko ang sarili niya? Tumingin si Glade sa kanyang relo at nagtanong. Humigit kumulang 3 araw, malapit na siyang makaalis sa kanyang pag-uurong, mahinang sabi ni Elder B, mangyaring maghintay ng matyaga, hindi gusto ni Master ang mga taong nakakagambala sa kanyang pag-urong. Palaging ihihiwalay ni Lolo Hale ang kanyang sarili sa mundo para makapasok sa Sky Division, ngunit palagi siyang lalabas sa kanyang retreat para makita kung okay ang lahat sa bahay Hale bago ihiwalay muli ang kanyang sarili. Okay. Magalang na tumango si Glade Hale. Yung tao sa labas. Si Glade ba? Isang boses ang nagmula sa silid sa likod ni Elder B. Guru, nandito na ang young master. Narinig ni Elder B na boses iyon ng Panginoon kaya sumagot siya ng may paggalang. Papasukin mo siya. Sabi ni Lolo Hale. Oo, Master. Si Elder B ay nagbigay ng welcome gesture kay Glade, young master, please. Tumango si Glade, Elder B,
mayroon akong napakahalagang bagay na dapat pag-usapan kay tatay, isang bagay na kasing halaga ng pag-unlad ng bahay Hale sa hinaharap, mangyaring huwag hayaan ang sinuman na makalapit sa silid. Young Master, makasigurado ka. Mag-iingat ako. Naging seryoso ang ekspresyon ni Elderby nang marinig niya ang tono ni Glade. Bagamat tumanggap lamang siya ng mga utos kay Master Hale, si Glade pa rin ang Young Master kaya natural, iginagalang niya ito at nakinig din sa kanya. Dahil sinabi ni Glade na ang talakayan ay may kinalaman sa kinabukasan ng House Hale, hindi mahalaga kung ito ay para sa ikabubuti ni House Hale o ang katapatan niya kay Master Hale, kailangan pa rin niyang panatilihin ang kanyang pagbabantay at pigilan ang mga tao na lumapit. Pumasok si Glade sa villa ng kanyang ama. Si Master Hale ay nakaupo na ngayon sa sopa sa sala. Nakasuot siya ng puting damit, may hawak na flower tea sa kanyang kamay, na naglalabas ng aura ng isang dakilang pantas. Ama. Yumuko si Glade at binati ng may karangalan at paggalang. Glade? Nandito ka? Anong problema? Tumango si Master Hale, nabalitaan kung mayroon kang balita tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa pag-unlad ng House Hale sa hinaharap upang pag-usapan sa akin. Ano ito? Tatay, ito ay tungkol kay Lil Irving. Irving. Hindi napigilan ni Lolo Hale na mapakunot ang noo nang marinig ang pangalang iyon. Hindi niya kailanman nagustuhan ang bastard na ito. Pagkatapos ng lahat, si House York at House Hale ay konektado sa pamamagitan ng kasal, paano haharapin ni Lolo Hale si House York kung kinikilala niya ang bastard na ito bilang kanyang apo? Kaya, palaging umaarte si Lolo Hale na parang hindi niya alam ang tungkol sa bastard at hindi pinahintulutan si Irving na bumalik sa bahay Hale. Kaya naman, hindi rin nagkomento si House York tungkol dito. Ano na naman bang kaguluhan ang ginawa niya? Ang unang pumasok sa isip niya ay nagulo na naman si Irving. Pare, hindi nagkamali si Irving sa pagkakataong ito. Sa katunayan, malaki ang naging kontribusyon niya sa pagpapaunlad ng House Hale. Sa totoo lang, hiniling din ni Glade na kilalanin ng kanyang ama ang anak niyang ito. Pagkatapos ng lahat, si Irving ay isang lalaki at si Glade ay isang taong mas inuuna ang mga lalaki kaysa sa mga babae kaya kahit na si Irving ay isang bastos na anak nagmamalasakit pa rin siya sa kanya at nais na siya ay nasa bahay. Ngayon na sa wakas ay nakagawa na ng kapaki-pakinabang si Irving, hindi niya maiwasang palakihin ang kanyang aksyon. Malaking kontribusyon. Anong kontribusyon? Natigilan si Lolo Hale, ano ang ginawa niya sa labas? Ganito. Sinimulan ni Glade na ikwento sa kanyang ama ang buong kwento mula sa pagbisita ni Hugh hanggang sa panluloko sa kanya ng tableta. Ano? Chi gathering pill. Mayroon ba talaga siya nito? Ang ganitong uri ng kayamanan. Tumayo si Lolo Hale, nasa sabik nang marinig niya ang balita mula kay Glade. Siya ay isang kalmado na tao at hindi kadalasang nagiging emosyonal sa mga bagay-bagay ngunit ngayon, hindi na niya napigilan ang pagnanasa. Oo, Irving, ang batang ito ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Alam niyang nasa peak late phase ka na ng Earth class at sinisikap niyang magtagumpay sa lahat ng mga taon na ito kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang mga panlilinlang upang mahanap ang kinaroroonan ng Chi gathering pill. Nagpatuloy si Glade, ang batang ito, talagang inilagay ang kanyang buhay sa panganib para sa iyo sinusubukang kunin ang tabletang ito mula kay Hugh. Kailangang malaman ng isa na, kung asar si Hugh, walang paraan na makakaligtas si Lil Irving sa trahedya. Siyempre, kinailangan ni Glade na palakihin ang mga bagay dito. Sa katunayan, kahit na asar si Elder York sa sandaling iyon, hindi man lang niya hawakan si Irving dahil kailangan pa rin niya si Sumaowang para alisin ang lason sa kanya. 1430. Guangyin, hindi mo na kailangang sabihin, naiintindihan ko ang iyong kahulugan. Natural na naiintindihan ni Lolo Hale ang kahulugan sa likod ng pambobola ng kanyang anak, ikinaway niya ang kanyang mga kamay at pinigilan ang kanyang anak. Hayaan mong iuwi ni Elderby si Irving. Ano man ang mangyari, ang pagmamahal sa anak na ito ay hindi maaaring baliwalain, bilang isang lolo, hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagbibigay sa kanya ng malamig na balikat. Brilliant, ama. Naantig si Glade sa sinabi ng kanyang ama. Guangyin, ang batang ito. Kinikilala ko siya
Guangyin or Glade, ang batang ito. Kinikilala ko siya ng totoo sa pagkakataong ito, at syempre, kung ang Chi Gathering Pill ang tunay na deal ibibigay ko sa kanya ang nararapat sa kanya. Sinabi ni Lolo Hale, sa aming bahay, patas kami sa pagbibigay ng mga parusa at gantimpala ng walang kinikilingan, syempre, ang taong gumawa ng tama ay gagantimpalaan. Ang kayamanan na iyon ay malamang na ang tunay na bagay. Maliban kung si Hyo ay pagod na sa buhay, hindi siya magkakaroon ng mga bola upang ipagpalit ang isang rip-off. Nagpatuloy si Irving, pero House York. Tungkol kay House York, itago mo muna ito kay Darcy. Si Hyo ay hindi tanga, hindi niya isisiwalat ang sarili niyang pagkakamali kay House York. Maaaring asawa mo si Darcy ngunit isa pa rin siyang York, mahinang sabi ni Lolo Hale, syempre, kung malantad ang mga bagay-bagay, hindi mo kailangang sadyang itago ito. Hindi tayo puwersahang magnakaw, ano ang magagawa nila ni York? Wala tayong magagawa tungkol dito, sa palagay ko, ang Chi Gathering Pill ay mas mahalaga kaysa sa koneksyon natin kay House York. Tatay, tama ka. Nakahinga ng maluwag si Glade na takot lang siya na kapag nagsimulang maghanap ng gulo si House York at hiningi si Irving, walang magtatanggol sa kanya. Gayunpaman, ngayong nakumpirma na ng kanyang ama ang kanyang kaligtasan, gumaan ang loob ni Glade. Good, B, pasok ka. Maaaring magmukhang kalmado si Lolo Hale ngunit siya ay labis na naiinip sa loob. Ito ay Chi Gathering Pill, pagkatapos ng lahat. Isa itong maalamat na tableta na maaaring itulak siya palabas ng bottleneck ng Earth Division. Kung mas mabilis niyang nainom ang tableta, mas maaga siyang maaaring maging master ng Sky Class. Guru. Mabilis na pumasok si Elderby at magalang na bumati. Lil, B, sinundan mo ang Glade sa Stonegate City at ibalik si Irving. Kailangan mong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Pagtibay ni Lolo Hale. Oo. Sabi ni Kuya B. Ama, maaari ba kaming umalis ni Elderby nang magkasama para sa lungsod ng Stonegate? Ang komite ng Noble House. Si Glade ay naging isang maingat na tao pagkatapos matutunan ang kanyang aral mula noong siya ay bata pa. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng koneksyon sa kasal kay House York, wala siyang paraan para tumayo sa kanyang posisyon sa House Hale. Bagamat siya ang panganay na anak, ang kanyang mga kapatid ay hindi gaanong masama, lahat sila ay huli na yugto ng Mystic Class Masters kaya kailangang maging maingat si Glade sa pagpapasya sa bawat hakbang niya. Ayos lang, iuwi mo lang ang anak mo. Hindi sila magiging malaya na makialam sa mga bagay na ganito, ngumiti si Lolo Hale, Glade, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito ng aking pag-iisa, napagtanto ko na palagi kang masyadong nag-iingat at hindi ganoon ang kalidad ng isang pinuno. Kapag nakapasok na ako sa Sky Division, hindi ko na kailangan pang maghanap ng mas mataas na kapangyarihan sa Hale. At ikaw, kailangan mong suportahan si House Hale ng mag-isa kapag dumating ang oras na iyon. Oo, Ama, naiintindihan ko. Nagpipigil ng tawa si Glade, kanina pa niya inaasam na dumating ang araw na ito. Katulad talaga ng sinabi ng kanyang ama, kapag nakapasok na siya sa Sky Division, bawal siyang pumasok sa mga gawain ng bahay at sa oras na iyon, sa wakas ay maaagaw na ni Glade si House Hale, maging ang tunay na Panginoon ng bahay. Hindi nagtagal sina Glade at Elderby bago umalis sa lungsod ng Stonegate. Lumulutang na Cloud Bar, isang itim na Audi A81 ang tumigil sa pasukan ng bar. Mabilis na binuksan ng driver ang passenger door at back door. Ang taong nakaupo sa passenger seat ay natural na si Elderby. Ano man ang mangyari, si Glade pa rin ang magiging master ng House Hale. Bukod dito, si Master Hale ay nagpahayag ng ilang impormasyon tungkol sa kanyang pagiging master sa hinaharap, kaya natural, kailangang bigyan siya ni Elderby ng paggalang na nararapat sa kanya. Pumasok sina Elderby at Glade sa bar. Oras ng operasyon ngayon, kaya napakatindi at maingay ang kapaligiran. Nagsalubong ang kilay ni Elderby. Halata namang hindi niya gusto ang kapaligiran doon pero hindi siya nagkomento dito. Nandito ba ang boss mo? Tanong ni Glade sa isang waiter. Hinahanap mo ang boss ko. Pakihintay sandali.
Hindi nagulat ang waiter, alam niya maraming pumunta dito para hanapin si Sumaowang, kaya nilabas na lang niya ang kanyang walkie-talkie para kontakan si Janong. Janong, may bisita. Mabilis na tumakbo si Janong sa bar mula sa silid upang makita sina Glade at Elder Bing, ngunit hindi niya nakilala ang mga ito dahil hindi pa niya sila nakikita noon. Casual niyang tinanong, ako ang namamahala sa bar na ito, Janong. May maitutulong ba ako sa iyo? Janong. Wala ba si Irving? Nakita ni Glade na katawa-tawa ang pangalan ng taong ito ay kasing nakakatawa ng kay Coldy. Hinahanap mo si Master Bing. Maari ko bang tanungin kung sino ka? Hindi masabi ni Janong kung naghahanap ng gulo o may magandang intensyon ang mga bagong dating, kaya't mabilis siyang nagtanong kung sakali. Ako ang tatay niya. Naiinip na sinabi ni Glade, paalisin si Irving ngayon din. Natigilan si Janong, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang dalawang ito ay malamang na narito upang gumawa ng gulo. Kung tutuusin, sino ang magsasabi na sila ang ama ni Irving ng biglaan? Talagang normal para kay Janong na hindi maintindihan. Coldy bro, may nanggugulo sa atin. Mabilis na humingi ng tulong si Janong sa kanyang walkie-talkie. Si Glade ay nagalit. Hinahanap lang niya ang kanyang anak at akala ng mga taong ito ay narito siya para sa gulo. Ano ang loika na ito? Nang magtantrim na sana siya, lumabas si Coldy mula sa silid kasama ang ilang mga tagasunod sa likuran niya. Sino ang nangahas na makipag-F***6 sa atin? Pagod na ba sila sa pinanatiling buhay? Coldy bro, siya na. Tinawag niya ang sarili niyang ama ni Master Bing. Itinuro ni Janong si Glade at sinabing, Boss. Dahil lang sa hindi makilala ni Janong si Glade ay hindi ibig sabihin na hindi na makilala ni Coldy. Tuluyan na siyang natakot nang makitang nakarating na dito ang kanyang amo. Tinapakan niya ang kanyang paa sa paa ni Janong, ikaw ay tanga, ito ang aming malaking boss, nasaan ang iyong mga mata? Siya nga ang ama ni Master Bing. Natigilan si Janong, naging pangit ang kanyang mukha. Paano niya malalaman na ang taong ito ay talagang ama ni Irving? Huwag na, ilabas mo si Irving. Iuuwi ko na siya. Si Glade ay masyadong tamad na makipag-usap sa isang mas mababang anyo ng buhay tulad ni Janong at iwinagayway ang kanyang kamay, inutusan si Coldy. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.